Yun! Hello everyone! Welcome back to another vlog. At in today's video, may i-share ako sa inyo bago tayo umalis ng bahay kasi may bibiling kami sa mall. Malapit lang naman dito. Pero hinihintay ko munang tumila yung ulan. Kaya mag-vlog muna tayo. Itong mga i-share ko sa inyo or itong mga ipapakita natin ay yung mga halaman na pang beginner or pwede doon sa mga nagsisimula pa lang na mag-collect ng mga halaman. Hindi lang siya isang variety, and gusto ko lang i-share sa inyo itong mga nag-i-stay sa akin ng matagal. Nag-i-stay sa akin ng matagal na halaman nang walang special treatment. And ano ba, napaparami ko din sila. Pansin ko lang karamihan ng mga halaman na i-share ko sa inyo is nagmura na din talaga. Meron dito na mga seller na mahal magbenta. Siguro yung mga supplier nila is mataas din yung bigayan, ganyan. Pero pipili kayo ng mga seller na mura magbenta. Ayun, i-share ko lang ito sa inyo habang umuulan-ulan pa at hindi tayo makalis ng bahay. Nag-jacket na ako para naman ready na mamaya. So, ang una kong i-share sa inyo ay, alin ba dito? Ito, yung sumisilip na lang na to. Etong isang to ay si Anthurium magnificum. Ayan, sa mga nakasubaybay sa aking vlog, ilang years na, siguro mga 2 to 3 years ago, isa siya sa unang-una kong Anthurium. Yes, ito pa, may bagong tubo. Tumutubo siya ng color brown or light brown. Tignan nyo yung likod. Yan. Ganyan yung itsura niya pag bagong tubo. And then, nagiging green siya. Dito, nag-start yung kinahiligan ko yung heart shape. Ayan o. And nabili ko to ng 80 pesos or 90 pesos. Mahal na yon kasi node lang siya. Bumili ako ng I think mga 9 to 10 pieces or 8 to 9 pieces kung hindi ako nagkakamali nito. And ang natira na lang sa akin, 3 na lang siguro or 4 na ganito. Hindi ko matandaan, pero ayun pa yung isa oh. Malayo ata. Ay, nandito yung isa. Nandun, hindi yata kita eh. Ang ginawa ko dito is pinropagate ko muna siya sa coco peat na may rice hull, and then tinakpan ko sa isang tub. Basta maliwanag lang yung gagawin nyo. For example, tub na to. Naglagay kayo ng node dito. Ang gagawin nyo is ganyan. Ganyan yung gagawin nyo. Hintayin nyo magkaroon siya ng suloy. And bago ko siya ginanito or tinakluban ng ganyan, ay in-spray ko muna yung loob para mag-moist siya. And wala dapat butas yung nasa ibabaw. Pero may butas yung nasa ilalim. Actually, naalala ko, wala rin yatang butas yung tub ko sa ilalim or may isang butas. Mga ganun. Tapos, after 2 weeks, saka mo siya i-check and magkakasuloy na siya. So, eto si Anthurium magnificum. Yan, ilalaban ko talaga yan sa inyo. Pero may mga nagsasabi sa inyo na hindi sila mabuhayan ng Anthurium magnificum kasi nagba-brown. Eto nagba-brown. Alam nyo, napansin ko yung aking mga Anthurium magnificum, kaya siya nagba-brown or nagiging crispy yung gilid. Minsan, pag nagdidilig ako, kasama yung dahon at may natitira ditong tubig. Kinabukasan, iinit. Kahit na hindi mainit ng todo, basta umaraw siya, nag-isa yung tubig dyan. And then, ano siya, nagiging brown. Kalimitang nangyayari yan sa aking Crystal Hope. Crystal Hope. Laging ganun. Siguro naka 5 dahon na yun na nag-crispy. Imported ko siyang nabili. Yung Crystal Hope. And nag-a-adjust siya. Yun din yung isa sa dahilan kung bakit nagki-crispy yung dahon ng mga gilid. Lalo na pag imported or first time sa Philippines. Kahit na may ugat yan, pero basta first time dito sa Philippines, nag-a-adjust siya sa ating climate or sa ating weather. And then, pag nakailang buwan na yun dito, makaka-adjust na yun guys. So, eto, napatagal yung aking pag-ano sa inyo. Pag-share dito kay Anthurium magnificum, nakalagay lang siya dito sa area na maliwanag, pero malamig, mahangin. Ngayon, mahangin, pero nung summer, hindi mahangin dito sa area na to, or bihira lang. Ngayon, buti na lang, nag-uulan and mahangin. Ay, perfect ka pala dito eh. Huwag ka na nga sumiksik dun sa kabila. Tingnan nyo. Ayan. Ito yung isa din. Tapos, meron na rin siyang tumutubong bago ulit. Ayan o. May tumutubong bago
Same dun sa nauna na ito ay galing sa Node lang. Meron ako nito yung sobrang laki nandun sa harapan. Nilipat ko. Nung nakaraan nandito sa gilid, pero nilipat ko dun sa gilid. And may nagbabrown din siya na dahon. Yung mga old leaf niya, normal yon na mamatay yung old leaf. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Marami na akong naging propagation nito. And aray ko, ito siya oh. Kinuha ko to doon sa harapan. Nauulanan kasi to eh. Ang ating Paraiso Verde. Tingnan nyo naman yung ugat niya. Tingnan nyo, naglalabasan na yung ugat niya. So, ipakita ko lang sa inyo yung kanyang itsura, guys. Si Paraiso Verde, apakadali din niya. And, ang mahal kong nabili nito, 10,000 pesos. Yes, 10,000, no? Ang mahal na nun. Tapos ngayon, ng 10,000, mabibili mo na, madami ng halaman. So, ito, huling propagation ko to. Tapos yung mother nito, namatay. Pero, bago siya mamatay, nakapag-propagate din ako ng madami nun. Tapos, ngayon, itong mga baby na to, is mga mother na rin sila. Tingnan nyo, hindi ko lang alam kung paano ko siya maiilipat or mariripat. Kasi, madami rin ito mag-ugat eh. Si Paraiso Verde, iikot ko lang. Ayan, iniikot ko lang para hindi na siya maglabas-labas dyan. Yan, ang ganda niya. At isa sa dahon na gustong-gusto ko dito is, eto, lagi ko itong pinapakita sa inyo. Ang ganda kasi ng dahon niya. Ayan oh, ang ganda. Yan yung mga gusto kong ma-achieve dun sa aking Paraiso Verde na dahon. Kaya lang hindi nagiging ganun eh. Pero carry lang. Ito yung mga gusto kong variegation ng halaman. Para siyang marble. Oh, 'di ba? Ang ganda. Hindi kayo magsisisi pag binili nyo to. Dahil kahit walang ugat, basta may aerial roots. For example, may mga nagtitinda kasi ng cuttings lang. Or, bibilhin mo siya, saka lang ikakat. May mga ganun na seller. Mas mura yon pag bibilhin. Ang ginagawa ko dito, dinadirect ko siya sa potting mix. Yung mga nauna, ay inilagay ko muna siya sa water. Pero, since madali na siya para sa akin na alagaan, dinadirect ko na siya sa lupa. And, gusto ko nga mag-propagate ulit ng mga to. Kaya lang, napapagalitan tayo kasi mas gusto daw, yung ibang mga viewer natin, sabi, mas maganda daw yung lash. Yun. Kaya lang, minsan, pinagtitripan ko yung ibang plants. Yung ibang plants natin, napapagtripan. Ang next na ipapakita ko sa inyo nandito, isa tong aglaw. Ayan. Isa rin to sa bumubongga-bongga yung presyo dati ha. Si 10K. 10 karat. Gusto ko mag-collect ng mga karat-karat. Ano ba yung nandito ko pa na isang karat? 24 karat? Meron kasi nitong 10 karat, may 12 karat or 11 karat. And may platinum pa yata na aglaw. Pero isa to si 10 karat sa gustong-gusto ko. Kasi ang ganda ng dahon niya. Tingnan nyo. And tumagal na to sa akin. Ang bait-bait niya. Huwag nyo lang usugin. Kasi may, naniniwala ba kayo doon? Minsan, pag ipinapakita nyo yung halaman sa public or, I mean, napopost nyo, kinabukasan namamatay ng walang dahilan. Meron ako mga ganung halaman, pero hindi ko alam kung nagkakataon lang. Baka nagkakataon lang. Yun. Eh, ito, ang ganda-ganda niya. Tingnan nyo, ang laki-laki na. Yan. Normal yung mga nagba-brown. Ito, nagiging orange niya yung dulo niya kasi old na. Matagal na siyang ganyang orange. Pero hindi naman siya nagki-crispy or nagba-brown. Isa din to sa maisasuggest ko sa inyo is 10 karat na aglaw. Yes, 10 karat to eh. Kasi, ayan o, 10 karat nakalagay. Si 10 karat kasi pabilog yung dahon. Yung ibang karat, patulis. 24 karat. And mas maba ito kumpara dun kay 24 karat. And ang ginagawa ko dito pag-aalaga, naka-bright light lang siya. Plus, mahangin. Gusto niya nung mahangin. Yung ibang aglaw ko na nilagay ko dun sa likod before ay maaraw. Hindi siya ganun kahangin, kaya nalulusaw siya. At ang potting mix na gagamitin nyo dito, dapat fast training. May coco peat na may rice hull, madaming rice hull, pumice, and konting vermicast. Basta pag diniligan mo siya, pag nilagyan mo ng tubig, bababa agad. Kasi pag hindi, or yung garden soil lang ilalagay mo, ay nalulusaw siya. Yung pong mga garden soil, nabubuhay din doon yung ibang mga aglaw natin. Pero, pag yung mga mamahalin nyo na aglaw, for example, libo nyo nabili, wag na wag nyong iga-garden soil. Hindi dahil sa maarte tayo. Hindi dahil sa, ano sila, VIP.
kumbaga sa tao VIP. Kasi yung ibang mga aglaw natin, ayaw nila ng potting mix na ganun. Ba't ko nasabi? Kasi yung ibang mga aglaw ko na ginanon ko, ginawa kong garden soil is nalusaw. Pag local aglaw or aglonema, dito sa Pilipinas siya lumaki, ay maano siya, matibay. For example, yung mga Marian, mga kamukha siya ng super white, ganyan na aglonema, mababait po yun sa garden soil na may risal at coco peat. Pero pag mga ganito, more on risal talaga yung ilalagay nyo. At kung gusto nyo naman, or nag-worry kayo na, ay, local ko itong nabili, pwede na to. Kaya lang, nag-worry kayo, baka mamatay, gawin yung lahat risal na, iisang potting mix lang gawin nyo. And then, eto namang next na i-share ko sa inyo, nandun. Matagal na rin yan. Isang variety siya ng Calathea. Gustong gusto ko. Isa to sa favorite ko na Calathea. Hindi ako iniiwan. Tingnan na to, guys. Napakita ko na rin sa inyo to maraming beses. Eto pa rin po yan. And madami na niyang nalaga sa mga brown dito, yung mga matatanda na, which is given na yon kasi old leaf na yun. Ito na yung mga tumubo ulit. Ito ay nasa, pagkakaalam ko na, siguro nasa 3 years na to sa akin, or yes, mga nauna ko tong halaman, hindi pa nag-pandemic. Bumili ako neto, 50 pesos ko lang tong nabili, at maliit lang. Tapos, mabilis siyang tumubo. Yung ginagawa ko sa ibang Calathea ko is halos same lang ang potting mix dun sa aglaw. Pero, pag yung nakataon na siya sa akin, unti-unti kong ini-start na matuto siya sa garden soil na may rice hull, coco peat, or loam soil. Ito pala, ang potting mix nito ngayon is loam soil. Last year ko lang to napalitan ng potting mix ulit. Loam soil na may rice hull ulit, plus pumice. Yun yung ginamit ko dito, which is okay naman, gustong-gusto niya naman. And, nag-i-start na siyang tumayo. Isa to sa prayer plant na tinatawag. Di ba nakabuka siya tuwing umaga? Bumubuka yung dahon niya. Pero pag mga 5 o'clock to 6 o'clock, unti-unti na niyang itinataas yung dahon niya para daw nagpipray yung mga Calathea natin. Kaya ang tawag nila sa mga Calathea variety is prayer plants. Meron pa akong isang i-share sa inyo na Calathea na halos kasabayan nito at nandito pa rin siya. Ito namang isang to, ay variety siya ng Calathea from Thailand. Ang tawag pala dun sa isang pinakita ko sa inyo ay Peacock Makuyana. Mas gusto ko sa mga Calathea na ganito yung itsura. Ito naman ay si rattlesnake. Siguro magtatatlong taon na rin to sa akin, guys. And ganyan lang siya. Bihirang mag-brown yung dahon niya. Ganito lang, oh. Hindi siya basta-basta na mamatay ang dahon. Pagkatagalan, katulad ni Makuyana or ni Peacock na Calathea ko dun, pagkatagalan, yung mga old leaf niya, nagba-brown siya, pero matagal. Matagal siya mag-brown. Meron akong local nito, mahaba yung dahon. Nandito lang din siya. And ito, isa siya sa imported na Calathea na nabili ko na hanggang ngayon is nandito pa din sa atin. Di siya basta-basta tinutubuan ng dahon dito sa akin. Bihira or mabagal siyang tumubo ang dahon. Pero yung potting mix na ginamit ko sa kanya, loam soil na. Dahil nakatagal na sa atin, pinapalitan ko na siya ng loam soil kasi yung potting mix natin is nauubos yan kakadilig ng kakadilig. Kaya kailangan talaga natin na magpalit or magdagdag ng potting mix. So ang yabang ko ngayon kasi nilagyan ko na ng potting mix yan, guys. Dati kasi hanggang dito na lang yung potting mix yan. Tinagdagan ko na. At ang tinagdag ko dito is more on loam soil. Pero sa garden soil, nabubuhay din yung mga Calathea natin. Ang ayoko lang sa Calathea is yung mga maranta. Family ba ng Calathea ang maranta? Ayun, lusawin sila, guys. Lalo na tuwing summer. Pero gusto ko yung maranta, ha. Lemon lime, special lemon lime. May binila akong lemon lime. Kaya lang bago pa lang kasi, hindi ko masabi kung tatagal siya sa akin. Lalo na yung mga naglalabasan ngayon, mga imported din ng mga Calathea. At mag-a-adjust sila. So, kung gusto nyo bumili ng Calathea ngayon, bare months is okay. Pero pag yan mga summer kayo nag-start bumili nun, mahirap buhayin. Karamihan ng Calathea.
Etong isang ipapakita ko sa inyo, ayan si Vita Refolium. My God, ang bili ko dito is 3,000 plus. Ilang dahon pa lang siya nung nakaraan. Pero yung mga dahon na nung nabili ko siya is nagkamatay na. Ito na lang yata yung old leaf niya. Ayan o, unti-unti siyang nagbabrown na. Hindi naman siya na-overwatered. And hindi siya... Chine-check ko siya pag didiligan ko na. Pag ganitong medyo moist pa, hindi ko na siya dinidiligan, hindi ko siya isinasabay sa iba. At ang bait niya, meron kay JC Garden na nakita kong post nito na tigwa 100, seedling lang siya or ano lang siya, baby pa. Or galing sa seeds, ganun, oo yata. At 100 pesos, okay na yun. Mas bumili kayo ng ganung kaliit kasi mabilis lang siyang tumubo. Ayun, may order pa ako sa kanya, hindi pa na papadala sa akin kasi umuulan dito, bumabaha dun sa area na yun, baka kaya hindi pa napadala or hindi pa ako nai-invoice eh. May binili pa ako dong isa. Ayan o, ito na lang yung brown na natitira at ang ganda-ganda niya. Ayan. Perfect siya. Siguro kung ililipat ko to ng pwesto dun sa area na stunning or ano siya, pansinin talaga. Kaya lang, meron kasi dito mga kasamang mga, ano ba tawag dyan? Burley marks. Ayan, ipopol ko na rin yan at ikakat-kat ko ulit yan kasi sobrang lago na ng burley marks. Ayan din, isa rin yan sa mabait. Kaya lang, pag full ang variegation niya, nalulusaw. Asahan nyo, yung mga full ang variegation, nalulusaw siya. Yung sinasabi kong full ang variegation, yung buong ano niya, dahon is yellow. Nalulusaw siya pag mainit. Kaya, huwag niyo siya ilalagay sa sobrang init. Pero, pag gusto niyong palabasin yung variegation ng burley marks natin, ay kailangan medyo maaraw. Yun nga lang, asahan nyo na malulusaw talaga yung mga full moon ang tawag. Ayan guys, 'di ba? Tapos ito isa pa, i-share ko sa inyo na madali for me is etong tetrasperma na to. Ayan oh. Actually, ito po ay more on ano na siya, pinropagate ko na. Hindi ko lang siya maisabit dun sa dulo kasi every time natatanggalin sa sakyan, nakakalimutan ko na siyang ganun ang gawin, isasabit. And pinropagate ko na to guys, kaya ganyan, nagkaroon siya ng multi-stem. Maganda siyang nakagapang kasi ito yung tinatawag na Little Monstera. Ito yung original na tetrasperma. Kasi yung blue na tinatawag, yun yata yung tissue cultured. Mas pa, ano yung dahon nun, pa oblong. Ito kasi pabilog oh. Yan, ang ganda ng dahon nito. Ang bait-bait pa. Pero ayaw niya sa sobrang init. Gusto niya lang dito sa area na to, malilim na mahangin. Bright light. Madami pa dyan guys, oh, nagkalat na mga ano. Ito oh, ayan, nagkalat yan. Nandun pa sa dulo, madaming nagkalat na mga ano, tetrasperma. Ito pa, isa pa to si Mayoy na gustong gusto ko. Makakabili na kayo ngayon ng tig 50 pesos lang. Etong si Mayoy ko, ano to, pinagkakat-kat ko dahil ang mother plant nito is naubos na yung dahon hanggang dito, kalahati ng pole. Tapos, naging bushy siya or naging lush sa bandang taas. Eh, ang pangit tingnan. Kaya yung ginawa ko, pinagtatadtad ko siya or pinagkakat ko and then in-start ko ulit siya sa bababa hanggang sa tumaas siya ng tumaas. Plus, etong tekniko sa kay Mayoy para hindi siya lumaki ng todo kasi yung unang dahon ng Mayoy ko, sobrang laki ng dahon niya. Yes, ang ginawa ko ay dapat naka full sun siya, kahit naman hindi siya full sun kasi dito sa area ko, may net pa rin sa taas pero mainit. Yun yung gusto niya, tumatagal siya sa init. Pero pag bago pa lang sa inyo yung mga Mayoy nyo, ay dapat slowly introduce to sunlight kasi hindi natin alam kung saang area ba siya nanggaling nung binili nyo. Baka mamaya, naka bright light lang siya, tapos pinulsan mo, sunog ang dahon yan. Ganon. Kaya unti-unti lang. Bigyan nyo muna siya ng 1 buwan sa area nyo na malilim, tapos after 1 month, unti-unti yung paarawan ng 2 hours, tapos after 2 weeks, 3 hours naman, plus pag full sun or matagalang araw ng ating mga Mayoy ay nagiging compact yung tubo niya or I mean dikit-dikit yung tubo niya kasi nung nakaraan, nung bagong bili ko to, hindi ko talaga siya pinapaarawan. Ang lalayo ng agwat ng kanyang node. Ngayon ay dikit-dikit na siya. Ayan, yan ang gusto ko sa ating mga Mayoy, dikit-dikit. Etong last naman na i-share ko sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo yung ating pinropagate na dito or kinat ko na. Ipapakita ko kasi ililipat ko na siya ng pwesto very soon dahil established na siya.
Ito po ay yung ating rubber plant na ruby. Mabait ang ating ruby na rubber plant kesa kay white pineke. Si ruby, yung reddish yung dahon niya, ayan o. Ito po ay minarkot ko. Siguro ilang buwan na yung nakakaraan. 3 months or 2 months. Ang gagawin nyo lang po, pagkakamarkot nyo lang ng inyong mga rubber plants, ay for example, paano ba magmarkot? Meron akong mga halaman, meron akong videos na ginawa na kung paano ko minamarkot yung mga rubber plants. For example, nagkaugat na yung minarkot nyo, ikakat nyo siya, itatanim nyo na agad dito, and wag na wag nyo siyang gagalawin sa area na paglalagyan nyo at least 1 month. Yes, kahit na may ugat yung itinanim nyo or minarkot nyo na rubber plants, wag na wag nyo muna siyang tatanggalin sa area na paglalagyan nyo. Yung iba binabalot to ng plastic, kahit nakakamarkot lang. Yung for example, may ugat na rin yun, ay ibabalot ng plastic, didiligan, and then yun na. Ako hindi na po. Ito ang palatandaan ko na established na siya pagka-markot natin is may lumalabas na ugat dito sa ibabaw. Yan. Saka ko siya ililipat ng pot pag nasakop na ng buong ugat niya yung ibabaw. Hindi ko alam kung makikita nyo yung ugat niya, pero may ugat siya guys. Nakataklob kasi yung isang dahon, pero may ugat siya guys dyan sa ibabaw. Sana nakikita nyo. Ang hirap niya eh. And hindi ko siya dinidiligan madalas. Tingnan nyo. Kapit na po siya sa kanyang paso. Kasi ito po ay pagka-markot ko, nalabasan na siya ng dahon na 4, and then magpapanglima yung bagong tumutubo. Dahan-dahan din sa pagpapaaraw sa kanila, baka hindi magustuhan. Kaya ang ginagawa ko pag bagong bili yung rubber plant ay nasa area lang siya na malilim or naka bright light, at huwag nyo silang diligan ng diligan. Yung iba naman, ang ginagawa dito ay garden soil na, kasi may mga rubber plants tayo na gusto ng naka-garden soil. Ako, nilalagyan ko siya loam soil. Loam soil, tapos may ano siya, rice hull, and konting coco peat. Ayan. Yung ibang mga minarkot ko dito, naglalabasan na ulit yung ugat. Ipakita ko lang sa inyo ha. Ito yung ilan sa mga bagong minarkot ko. 2 weeks pa lang to eh. Ayan. Pero naglalabasan na yung ugat niya. Tinesting ko kasi yung nabili ko na to. Nung in-order ko ay parang 8 cm lang yata yung order ko na ganyan. Pero dumating yung large, yung malaki. So pang rubber plant siya talaga. And tignan nyo, ang laki-laki na ng mga ugat niya. Ito rin oh, may mga tumutubo na ng mga ugat-ugat. Ayan oh, nakita nyo, parang sinulid. Ayan, ugat yan. Tapos yung pa sa dulo, ugat yan ng compacta. Ito naman ay, ano ba to? Black Prince. Ito Black Prince. Yun lang. So, dito ko na i-end ang ating vlog at ako'y aalis na, tumila na. Ito lang yung hinihintay natin na tumila ng ulan. So, see you on our next video. Bye! Ingat-ingat po kasi maulan sa maraming lugar. Dito din sa Bulacan, maulan. Thank you Lord na lang dahil dito sa area ng Bulacan namin is hindi siya bumabaha. Sa San Jose del Monte. Kahit pa paano mataas yung lugar na nandito, pero yung ibang Bulacan bahang-baha talaga. So ingat-ingat kahit saang lugar na may baha, ingat-ingat po, and keep safe everyone. Thank you so much for watching. Bye.